This is today's inspiration with B. Kumilang, PWD, person with disability. I praise God because although I am weak, today I am strong. Because His word says in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. This is impossible for me to do because I am weak. So weak, I cannot walk because this is the result of my brain aneurysm or brain stroke in 2018, particularly May 13, 2018. I suffered brain aneurysm or brain stroke. But by God's grace, with His goodness, I survived. Now I am a brain aneurysm survivor. When I was attacked by brain aneurysm, I prayed to God. I asked Him, Father, help me. I want to live. Help me. I believe in you. I trust in you. And He answered my prayer. I survived. Hallelujah. From 2018 to this day, I live. God is truly good to the righteous. The word of truth, Psalm 34:15. The eyes of the Lord are upon the righteous. His ears are open unto their cry. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Kanyang tinutugon ang kanilang dasal. Mga kaibigan, akin pong napatunayan ang pangakong ito ng Diyos. Sapagkat noong ako po'y magkaroon ng stroke, ay tinugon po ng Diyos ang aking dasal. At pagkatapos ko may stroke mula 2018 hanggang ngayon, araw-araw, tinutugon po ng Panginoon ang aking dasal na ako po'y bigyan ng lakas, ng mabuting kalusugan, at bumuti sana ang aking kalusugan. Kasi noon po, meron po akong problema sa kidneys. Pero ngayon po, wala na. Ako po'y pinagaling na ng Panginoon. At noon po ako po'y mayroong seizure. Na aking utak po ay injured, damaged. Pero yun po ay 5 years lang po. Mula 2018 hanggang 2023. Totally, ang aking seizure po ay pinagaling na ng Diyos. Ako ay mayroong problema sa blood sugar. Pero ang aking blood sugar po ay bumababa. At meron po akong problema sa constipation. Hindi po ako makakain ng karne, chicken joy, at iba pa. Pero I am totally healed from that constipation. Ako po'y mayroong problema sa high blood pressure. Sa loob ng 4 na taon, ang aking BP po ay 140/90. Pero after 4 years po, 5 years, ako po'y totally healed. Ang aking blood pressure na po ngayon ay 120/70. Meron po akong problema sa atay, liver. Pero ang aking sakit po sa atay ay pinagaling na ng Diyos. Totally healed po. At wala po akong sakit sa puso, sa lungs.
At ang aking memory po ay restored na po. Kasi noon po, hindi po ako makakilala ng tao. Pero God totally healed my memory. Ako po yung nakakaalala ng mga tao. At I can easily memorize Holy Scripture. Praise the Lord. The Word of God is sure. The Word of God is true. The Word of God is reliable. Kaya kaibigan, paniwalaan mo ito. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open to their cry. Sa mga matuwid, ang paningin ng Panginoon ay nakatuon. At sa kanilang dasal, siya ay tumutugon. Ako po'y binantayan ng Diyos mula noon hanggang ngayon. At kailanman ay hindi po ako pinabayaan ng Panginoon Diyos. Noong panahon ako po'y mahina, ako po'y kanyang pinalakas. At noong panahon, ako po'y mayroong karamdaman, ako po'y kanyang pinagaling. At noong ako po'y mayroong pangailangan pinansyal, pambili po ng gamot, dahil kulang po ang aking pera na 10,000 a month. Nagdagdag po ang doktor ng another 4,000 pesos para sa aking gamot. Kaya noon po, ako po'y tumawag sa Ama sa langit. Panginoon, kailangan ko po ng extra 4,000 pesos for my medication. And He answered my prayer. He used different people to provide 4,000 pesos a month for 4 months. My co-teachers in Urdaneta City University. My students in Urdaneta City University. My co-pastors under Philippine Bible Methodist Church Incorporated are the people whom God used to provide for my needs. God is truly faithful to His word, and God blesses the righteous. Kaibigan, I encourage you to live righteously. First of all, you have to experience inner righteousness. And how can you experience inner righteousness? You have to believe in Christ, that He died at Calvary to save you from sin. He showed mercy upon you. And when you believe in Him, accept Him as your Lord and Savior, He will give you eternal life. Believe and repent of your sins. That is inner righteousness. Romans 5:1 and verse 9. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We are justified by faith. Verse 9. We are justified by the blood of Jesus Christ. 1 John 1 verse 9 states, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ating pinapahayag ang ating mga kasalanan, tayo kanyang patatawarin sa lahat ng ito at tayo kanyang lilinisin sa mga ito dahil siya ay tapat at matuwid. Opo, mga kaibigan, tayo ay magiging matuwid sa ating puso, sa ating relasyon sa Diyos kung tayo ay mananalig sa Kanya at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Yan po ay inner righteousness. Pero kailangan po ng outer righteousness.
yung ating inner righteousness ay dapat po merong outward righteousness. Sa ating magawa po ay dapat makita ang ating katuwiran. Kung tayo po'y magsasalita, dapat po tayo po'y magsasalita ng mga bagay-bagay na nakalulugod sa Diyos, mga matuwid na salita. Kaya iwasan na po natin ang masalitang hindi tama, mga pagsisinungaling, mga salitang pagmumura, at iba pang mga salitang pandataya, mga salitang negatibo, nawawasak at sisira sa kalooban ng iba. Sa ating mga aksyon, dapat po merong change, transformation, pagbabago po, mga kaibigan. Dapat po yung ating dating ginagawang kasalanan ay wala na po. Dapat tayo po'y magbagong buhay. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, all things are passed away. Behold, all things become new. Ang ating dating buhay po ay dapat lumipas na. Ang ating dating buhay na nabubuhay sa kasalanan po ay dapat bago na. Tayo po'y magbagong buhay na. Kung dati hindi ka pupunta sa kapilya, dapat linggo-linggo ay dapat punta ka na sa bahay-sambahan upang sambahin, purihin at pasalamatan sa Diyos at pakinggan ang kanyang salita. Kung dati ang iyong inuuna sa umaga ay yung manok at iba pa, ngayon dapat ang unahin mo ay Biblia, pagdadasal. Kung dati ikaw ay maramot, ngayon dapat ay ikaw na ay generous, mapagbigay, mapagpala sa iyong kapwa. Kung dati ikaw ay chismosa, ngayon tinanggap mo na ang Panginoon Hesus, dapat magbagong buhay ka na. Ang ikwento mo dapat ngayon ay kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa. Ang ikwento mo dapat ay kwento tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus. Ang ikwento mo ay dapat ebanghelyo, kung paano tayo minahal ni Kristo at kung paano siya nagdusa, naghirap at namatay para sa ating kasalanan. God blesses the righteous. His eyes are upon them. Kanyang babantayan ang mga tuwid. Hindi niya pababayaan ang matuwid. His ears are open unto their cry. Kanyang diringgin, tutuginin ang dasal ng mga tuwid. Ang dasal mo, kaibigan. Kung ito'y ayon sa kalooban niya, ay kanyang tutugunin. Kung meron kang pangailangan, physical, emotional, material, financial, ay kanyang ibibigay. Kung ikay sumusunod sa kanyang kalooban at kinagbagong buhay na, kaibigan. Mabuhay ka sana ng matuwid araw-araw. In addition, Psalm 84:11 says, For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows grace and honor. No good thing does he withhold from those that walk uprightly. Walk is live, uprightly, righteously. Walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait sa mga tao na bubuhay ng matuwid. Kung ikay matuwid, nabubuhay ka ng matuwid, kaibigan, ikay tutulungan ng Diyos. Ikaw ay kanyang pagpapalain, ikaw ay kanyang pagagalingin, ikaw ay kanyang babantayan, ikaw ay kanyang tutulungan araw-araw. Kung ikaw ay merong inner righteousness, at ang iyong inner righteousness ay merong outward evidence, meron kang outward righteousness. Nakikita sa iyong magawa na ikay tunay na matuwid sa harapan ng Diyos. Mula ngayon
hanggang sa iyong kamatayan. Live righteously. Walk uprightly. God bless. Hindi po ko pinabayaan ng Diyos sapagkat iyon po ang kanyang sinabi sa kanyang salita. His eyes are upon the righteous. Ako po'y humihingi ng lakas mula sa Diyos araw-araw. At pagkising ko pa sa umaga, ako po'y malakas palagi upang aking magawa pong live broadcast nito o pre-recording video para po sa inyo. Bill Kumilang, taga Villasis, Pangasinan, person with disability, PWD, pero may silbi, may kapansanan, pero maasahan, mabagal magsalita, pero mabilis, gumawa ng mabuti at magpuri sa Ama. Magbagong buhay ka ng kaibigan kung mayroong dapat baguhin sa iyong buhay. Una sa lahat, manalig ka kay Jesus at pagsisihan mo yung mga kasalanan. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at ipakita mo yung pagbabago sa iyong pananalita, sa iyong attitude, asal, ugali, sa iyong mga gawa. To God be all the glory, great things He has done. Pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan niya kayo. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng biyaya. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang paningin sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Iligtas nawa kayo ng Panginoon mula sa anumang sakit, panganib, at maging sa sumpa at sa kamatayan ayon sa kanyang kalooban. Magandang umaga. Maraming salamat po sa mga bumibisita po sa akin dito sa Karamutan, Villasis, Pangasinan. As mga tao, nagpapadala po ng financial support and in-kind support for me.